Top 20 ko sa kumabog sa official swimsuit ng Miss Universe Philippines 2026. Kilalanin natin. Hello, Cruella! Sumubuhay! This is Gaisal Ortega, ang vlogger na prangka at hindi Chusera, kaya ng iba. Ayan! At ito na nga guys, ang aking top 20 sa official swimsuit photos ba or reels or whatsoever kasi wala naman silang dinistinguish. Official swimsuit of Miss Universe Philippines 2026 lang naman nakalagay. So hindi ko alam kung photos ba yun kasi gumagalaw naman. Reels ba? Yun. Yung pabaano na ngayon, di ba? Reels ang tawag doon na bongga-bongga. So, ayun. Top 20. Ilalatan ko sa inyo ng bongga-bongga. Parang may masamang balak ang ilaw at mag-brand out na naman. Eto na nga guys, kasi marami-rami to. Top 20 ko, pasok na pasok sa banga si Luisiana Laguna. Ashley Subihano Montenegro. Ayun. Number 19, Manila. Justin Felizarta. Number 18, si Laguna. Ang ganda niya doon, kaya lang medyo malaki yung bulto ng katawan niya. Malaki yung mga, ano ba tawag dito? Malaki yung kaha ng kanyang katawan. Number 17, Nueva Ecija. Ang ganda ng pagkaganon niya ng kanyang ang kanyang kamay. Bongga. Next, number 16, Albay. Si Albay ay aking number 16. Tapos number 15, Tarlac. Si Marian Arellano. Number 14, Pangasinan. Number 13, Negros Oriental. Number 12, Muntinlupa. And number 11, Negros Occidental. Yon, Alex Colmenares. At ngayon guys, dito na tayo ako sa aking top 10. Top talaga. Top 10. Ayun. Ano ba nang pinagsasabi ko? Ano ba yan? Guys, Ortega, mayos ka nga. Kaya hindi ka nila siniseryoso eh. Charot lang. Charot lang. Yon, ito na nga ang aking number 10. Number 10 sa aking listahan, Nicole Borromeo ng Cebu Province. Number 10 kasi nandun tayo sa hindi masyadong akabog ang kanyang body when it comes sa proportion kasi medyo straight body but nakikita mo naman sa face card at kung paano siya umaura doon sa swimsuit reels niya kabog naman ng bonggang-bongga itong si Nicole Borromeo. Pero syempre yung basihan natin dito sa swimsuit ay kung bagay ba ang swimsuit, kung kabog ba ang body at talagang Coca-Cola body, ganon. Syempre yun yung basihan natin, hindi naman yung face card at saka yung kanilang mga communication skills. Ang basihan natin kung ang ganda ba ng katawan, kung kabog ba ang swimsuit sa katawan, kung bagay ba ang swimsuit sa katawan, kung bagay ba yung swimsuit sa aurahan. At kung ang dating niya talaga oozing of appeal. Ganon. So, nilagay ko sa akin number 10, Cebu Province, Nicole Borromeo. My number 9 sa aking listahan, Pampanga. Yes! Alison Hetland. Nilagay ko siya sa akin number 1. Ang ganda ng eksena, ang ganda ng pose, ang ganda ng hair, but I don't like the makeup, super fierce. Parang hindi siya sa Miss Universe sasali. Parang modeling competition ang sinalihan. Yun lang, issue pa rin. Nung mga nakaraang linggo, okay na yung niya, yung styling. Pero siya pa din yung main easy talaga ni Miss Pampanga na to the point na ang tapang-tapang ng fest niya doon. Di ba? Hindi naman kailangan gano'n. Nakakaloka. O, di ba? Next, number 8 sa aking listahan. I love her. Gusto ko siya na siyang iangat pa. Kaya lang, kabog di man kasi yung iba. Pero number 8 sa aking listahan, Summer Island, Catherine Wardell. Ganda, ang ganda ng mga eksena, ang tangkal, bagay ang swimsuit. Niya lang marami din talagang kumabog ng bonggang-bongga at shine bright like a diamond talaga. Next, number 7 sa aking listahan. Number 7 na ba? Yes, number 7. Cebu City! April Smith. Ay, grabe.
Nakita mo naman yung kurbahan ng katawan. Amazing. Bagay na bagay sa kanya ang kanyang swimsuit. Nag-shine ang balat, nag-shine ang mukha. Everything is amazing. That's why pasok na pasok sa aking number 7, Cebu City, April Smith. And of course, my number 6 na sa aking listahan, Sultan Kudarat, Jen Rose Javier. Napakaganda. Gusto ko yung mga ganyan ng labanan lang talaga kay Jen Rose. Amazing ang kanyang swimsuit. Super sexy, super high cut. Di ba? As in, ma-appreciate mo talaga yung mga ganito mga balakang, may bewang, may dibdib. Makikita mo baga yung kurba. Di kagaya ng iba. Charot. Nakakaloka. Syempre, dito tayo nagbe-base sa kurba ng katawan na di ba? So, siya ang pasok na pasok sa aking number 6, Sultan Kudarat. At eto na nga, for sure, hindi nyo inaasahan ang aking top 5. Nagkagulo-gulo na. Pero syempre, i-appreciate natin yung mga bagay-bagay na nag-stand out naman talaga yung mga girls na to. Hindi nang dahil nakadwell tayo doon sa kung sino yung hype at kung sino yung gusto ng tao. Kasi normally, ganun ang nangyayari. Kung sino yung hype at kung sino yung gusto ng tao. Yung nagda-number 5 to number 1. At baka yung iba kasi nag-iisip na, ay, baka hindi na ako i-follow ng mga fans ko pag hindi ko yung number 1 si ganito. Wala kang pake. Charot lang. Hindi, totoo lang, wala akong pake. Kasi akin, ilalatag ko yung the best para sa mga mata ko dito. Hindi yung nang dahil, ay, ganun kanin kito kasi kailangan dami kasing fans ni ganito Hindi kailangan talaga, top 5 ko to. Wala akong ganon. Kung sino ang kumabog sa mga mata ko, siya ang kumabog. Hindi pwedeng na hype tayo dyan. Diba? Yun ang sinasabi nilang walang kinikilingan, walang proteksyonahan, serbisyong totoo lamang sa mundo ng pageantry. At eto na nga, ang aking number 5, Mindoro Occidental or Occidental Mindoro ay Puryogova. Apakaganda. Ang bagay ng swimsuit sa balat, sa mukha. Everything is amazing. Hindi ko naman sinabing perfect siya. Sabi ko, amazing lang talaga. Sana na-appreciate ninyo, no? Hindi yung nakaduel lang kayo doon sa mga hinahype na kandidata kahit wala namang kurba. Charot lang. Charot lang. Ba't nilagay ko talaga si Mindoro Occidental sa akin number 5 kasi deserve niya. Makikita mo naman sa itsura, makikita mo naman sa forma, makikita mo naman sa katawan. Amazing. Diba? Number 4 sa aking listahan, hindi kayo maniwala pero si Baguio City, Roxy Baez. Ay, kahit Little Miss Philippines ang ate mo, tingnan mo naman, proportion ng katawan na yung haba. Bagay, amazing. Kumbaga, ang haba ng legs, ang haba din ng katawan. Amazing talaga ang kanyang swimsuit. Ang perfect tingnan. Pero hindi naman masyadong perfect. Pero pag tingin mo, ay, wala kang maipipintas. Bukod doon sa, nag-reflect pa talaga yung swimsuit niya doon sa makinis niyang balat. Diba? At saka sa beauty niya, amazing. I love it. Number 4 sa aking listahan, Roxy Baez ng Baguio. Number 3 sa aking listahan, Taguig, Bella Ismael. Diba? Wala nang hype sa kanya kaya hindi nga siya nilalagay sa top. Ay, Puryogova. Napakahusay. Pinaghandaan. First time kong nakita siyang kulot at amazing. I love the kulot for Bella Ismael. Hindi na paghalatang malapad ang kanyang face. Diba? I love it. Kasi, ay, amazing naman si Bella pala Bakit ninyo sinasabing ni Little Miss Philippines? Gaysel. Kabog na kabog. Gusto ko yung mga eksena mga ganito. At is pasabog. Diba? Iyon ang pasabog. Bella Ismael ng Taguig at my number 3. Okay. Dito naman tayo sa number 2. May padila. May number 2 sa akin listahan, La Union. Alam mo, okay na sana yung eksena, okay na sana lahat. Amazing din ang kanyang pose. Ang ganda ng katawan, ang haba.
ang perfect. Sana all. Ah, 'di ba? Nakikita mo talaga yung porma, yung kurba, yung ganda ng swimsuit sa balat niya, yung ganda ng mukha niya. Eh, hindi ko bet ang hair. Pag ganitong ganito lagi na medyo yung styling niya eh medyo na pag-iwanan siya ng mga iba, ewan ko na lang. Pero naniniwala pa rin ako na kakayanin niya ang kompetisyon ng bonggang-bongga. La Union, laban lang. Hindi ko alam, hindi ko talaga bet yung hair. Siguro kung winetlock na lang nila at hindi pinusod-pusod or basta kinabog siya dito ni Bella Ismael when it comes sa styling, pero hindi syempre hindi pwedeng kakabugin ni Bella Ismael yung kanyang pormada din naman when it comes doon sa pagdala niya ng swimsuit. That's why ni number 2 ko pa rin sila Union kasi nakikita mo na sa hindi ko lang talaga bet yung hair and sa styling and everything. But still number 2 sa aking listahan. Union. Next, number 1 sa aking listahan. Iloilo City. Zesta Espinosa. Ay, eto talaga. Pagkakita ka ng swimsuit, ay! Toroy! Nag-reflect talaga doon sa kanyang mala-bronze na katawan. Nakakaloka. Ang ganda! Sobrang ganda. As in, napakaganda ng eksena. Medyo na lang sa makeup. Kumbaga, pero hindi ako doon nakatingin ng bonggang-bongga kasi swimsuit nga ito, di ba? Charot lang. Swimsuit nga ito, di ba? So, nandun ako sa forum. Ay, amazing. Ay, ang ganda. Talaga, nakikita naman sa views, nakikita naman sa everything, nakikita naman na siya talaga ang pinag-usapan, si Iloilo City. Kasi nga, iba ang ini-offer. Talagang, na-appreciate ko yung mga ganyang bagay. Hindi man siya nagtatap sa ibang mga eksena, pero dito sa swimsuit, siya talaga ang number 1 ko. Wala akong patumpik-tumpik pa. Siya talaga. Tapos una ko kasing kita, hindi ko makalimutan. Parang nag-sink in agad sa utak ko. Tapos hindi siya forgettable, yung swimsuit niya. Kasi yung iba, magaganda, ito sample ko, ang galing ni Negros Occidental sa pose and everything, at saka grabe yung kurbada ng katawan. Pero nakakalimutan ko yung kulay ng swimsuit niya. Mga ganon, nakakalimutan ko yung pose. Unlike dito kay Zesta, hindi siya forgettable. Talaga si Iloilo to. Si Iloilo province, Iloilo City talaga ang nagtatak sa utak ko na best in swimsuit for this challenge nila sa Miss Universe Philippines swimsuit sa 2026. Ano bang pinagsasabi ko? Normal pa ba ako? Basta, wala akong pakialam kung sino yung number 1 nyo. Ang alam pinoproblema nyo. Basta para sa akin si Iloilo City talaga yung nag-shine bright like a diamond. As in kagaya ng pagka-shine ng kanyang swimsuit sa kanyang katawan. There you go guys. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. I-comment down below lang ninyo ang inyong mga violent reaction dyan for sure. Kasi hindi number 1 at mababa ang mga favorite nyo. At i-comment down below lang din nyo ang inyong views and opinion regarding sa swimsuit reels ng Miss Universe Philippines 2026. Paalam!